Isang mapagpalang araw po muli sa atin mga ka-vlogger, mga kapatid at kaibigan. Muli, binabati ko po ang bawat sa atin isang maligayang araw ng Sabat po. At purihin natin ang Panginoon sapagkat tayo po muli ay nakakasama-sama. Ano po, so mga ka-vlogger, mga kapatid at kaibigan, binwelcome ko po ang bawat sa inyo. Kung saan, gaya po ng ating ginagawian, dalhin po natin ang ating banal na kasulatan. Kasi ito lang magpapatunay na yun nga po ang aking sinasabi, pawang katotohanan lamang. At in advance na rin po mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, baka meron po kayo diyang mga gustong isama sa panalangin, ay mag-type po kayo dyan sa ating comment section para po isama po natin sa ating pong panalangin mamaya. Ano po? Welcome po ang bawat sa atin. Shoutout po kay Honey Rachel Alfred Bulor. Salamat sa pag-share. And also Ate Cheryl Merhan Katapang. Salamat din po sa pag-share. At sa mga makakapasok pa, welcome po sa ating pong live dito sa FB. Ulitin ko po, maligayang araw po ng Sabat sa bawat sa atin. Or Happy Vesper po. Ano po? Para po sa atin pong pagpapasimula mga ka-vlogger at mga kapatid at kaibigan, inyahan ko po kayo, dalhin po natin ang ating mga islihimnal, buklatin po natin ito. And sa ganon, tayo po ay makapag-awitan, ano po. Pero kung kaya nyo naman basahin din sa atin pong screen, ay may kalayaan po kayo mga ka-vlogger at mga kapatid at kaibigan, na kung saan mababasa naman po niyo, tayo po ay mag-awitan sa atin pong pasimula. Ang atin pong oras ay alas 6:58 mga ka-vlogger. Atin pong awitin ang nasa may bilang hymn number kung mabigat ang pinapasan, hymn number 46, para po sa atin pong opening song. Mabigat ang pinapasan, Jesus ang tawagan. Ibigyang kalagasan ang puso mong lupay-pay. Ni Jesus nating kaibigan, pinakamabuting tunay, si Jesus na kaibigan. Ika'y alalayan, tawag mo'y pakikinggan. Ni Jesus nating kaibigan. Kaliwat tuwa at tugon, ang sa puso'y dulot ni Jesus. Kapanibay buhos, mabuhay walang takot. Ang kanlungan ko ay si Jesus, si Jesus na kaibigan. Ika'y alalayan, tawag mo'y pakikinggan. Ni Jesus nating kaibigan. Sa diliman ng kapanawan, sa dagat man ang kahirapan, tayo'y itatangkakan, hindi pababayaan. Ni Jesus nating kaibigan, pinakamabuting tunay, si Jesus na kaibigan. Ika'y alalayan, tawag mo'y pakikinggan. Ni Jesus nating kaibigan. Sanangin nawa ng hanggan, kung tayo'y magkakibisan. Ating papupurihan ang dakilang pangalan. Ni Jesus nating kaibigan, pinakamabuting tunay, si Jesus na kaibigan. Ika'y alalayan, tawag mo'y pakikinggan. Ni Jesus nating kaibigan. Okay po, para po sa atin pong pasimula, tayo po para po sa panalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sapagkat kami inyong muling pinipon sa araw ng Sabat na ito, na kami ay harap muli sa pagsamba at pagpuri sa inyo. Bigyan niyo po kami sa patakatalinuhan at pagkaunawa. Tulungan kami
nasa amin pong pag-aaral, ito'y aming itatak sa puso't isipan at sa kabuhayan. Pagpatawad niyo rin po ang aming pong makasalan na gawa at niya namin muli ang presensya ng Banal na Espiritu na way sumamin. Bigyan niyo po ng maayos na mga signal, ng mga kapatiran, makikinig at manonood. Pagharian niyo po kami mula sa simula hanggang sa matapos. Ito po ang aming hiling. Sa pangalan ni Jesus, siya aming pong tagapagligtas. Amen. Ayan mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, binabati ko pong bawat sa inyo at welcome po sa atin pong live. Purihin po natin ang Panginoon at nandito po si Ma'am Janelle Taalpulis po. Thank you po. Shout out din po kay Sir Raymond. Welcome po sa atin pong live, ma'am. And also Jen Neri Abbas Gabanin, shout out din po. And so Kuya Joel Manuel Lucero, shout out din po. And also Ate Melba Recto. Magandang gabi po sa inyo lahat at happy Bisper po. Welcome po sa atin pong live muli. So mga ka-vlogger, gaya po ng inyong mga kinaugalian na, i-share po niyo ang atin pong pag-aaral sa ganun, ng iba naman po yung makabahagi. Ano po? So maraming salamat po sa isang pagkakataon nito na kung saan may pagpatuloy po natin ang ating pong continuation ng ating pinag-aralan kagabi. Ano po? Ang ating napag-aralan po kagabi ay atin munang balikan. Ang ating napag-aralan po kagabi ay patungkol po ito sa bayang Israel. Ano po? Na kung saan bago sila lumabas mula sa Ehipto ay ang kanilang iniwan na lugar ng Egypt ay dahil sa katigasan ng ulo ng kanilang paraon o ng paraon ay ang nangyari po ay sabihin na nating nakaranas ito ng hindi magandang karanasan sapagkat ang puot ng Diyos dahil sa pang-aapi na ginawa ng mga Egyptian sa bayan ng Diyos ay gumawa ang Panginoon ng paraan sa pamagitan ni Moses at Aaron upang makalaya ang kanyang bayan at makasamba ito sa kanya. Ang problema, dahil sa katigasan ang puso ni Paraon, ay ayaw niyang pahintulutan. Sa madalit sabi, nagpadala ang Panginoon ng 10 salot. At ang panghuling salot ay napakatirible sapagkat lahat ng panganay, maging hayop man o kaya tao, ay mamamatay. Sa ganung paraan, kung ating titingnan, pinalaya po sila Moses ng parao o ng leader ng mga Israelita. At sa simula noon, naglakbay sila Moses hanggang sa makarating sila sa disyerto. Ano po? Ngayon, ang ating pinag-aaralan, dahil continuation nga po ito, excuse mo na, sa ating pong pinag-aaralan kahapon, sa ating panahon, kasi ang ating pinag-aaralan kahapon about po sa 10 salot ng dinanas po ng mga taga-Ehipto. At malinaw doon ang nakaranas lamang ng matindi at maraming pagkakamatay ay yung mga hindi sumusunod o tinanggap ang Diyos na kung saan ito ang pinaniniwalaan na tinanggap ni Moses bilang isang Diyos, which is pinaniniwalaan din natin na siya may lalang ng sanlibutan. Siya ang tunay na Diyos at wala nang iba pa na papantay sa Kanya. Sa madalit sabi, titingnan natin, dito tayo nagtapos kahapon, kung gaano kahalaga ang kasaysayang ito sa panahon natin na nabubuhay ngayon. Ano po? Sa totoo lang mga ka-vlogger at mga kapatid at kaibigan, ano bang kahalagahan nitong 7 huling salot na atin pong kakaharapin? At ito po ang atin pong pag-aaralan sa mga oras na ito. Nasabi po dito sa banal na kasulatan, kung atin po daw ating makikita sa bagong tipan ang pinakamahalagang propesiya na nagbigay ng detalye sa panghuling pangyayari sa sanlibutan. Ang propesiyang ito ay malinaw na nagsasabi na muli ay may darating na salot na higit na mapamuksa. Ibig sabihin, merong pangyayari sa huling kapanahunan na ipararanas ng Diyos doon sa mga taong ayaw tanggapin siya at pangalawa, ayaw sundin ang kanyang mga kautusan. Ano po? At ito po ang ating pag-aaralan. Sa ngayon po sa propesya, ang kasaysayan po ay mauulit muli. Yan. Maulit yung kagaya ng nangyari. Naniniwala naman kayo siguro sa history repeats itself. Sabi po doon, maulit muli, hindi 10 salot, kundi 7 na mangyayari sa pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi sa Ehipto, kundi sa rebuilding planetang ito. Ano po? Alam niyo sa totoo lang, yung 10, yung 7, basta ang Panginoon may mga numero siya na kapag kanyang binitawan yan, sapat iyan na kung saan maaring sa ikaliligtas ng tao at maaring sa ikapapahamak
at maaaring kagaya nitong salot na ipahihinto o kanyang ibibigay doon sa mga taong ayaw sumunod sa kanya. Ano po? Subalit kagaya sa mga anak ni Israel na nagtiis ng kahirapan bago ang kanilang maluwalhating pagkaligtas mula sa Ehipto at masaksihan ang pagbagsak ng mga salot sa mga Ehipto. Sabi nga po dito, ito po yung karanasan ng mga nasa sa Ehipto po ng mga Israelita, na kung saan, sabi nga nito, ang anak ng Israel ay nagtiis ng kahirapan bago ang kanilang maluwalhating pagkaligtas mula sa Ehipto. Maaring makunikta natin sa ating panahon na sa ating ding kapanahunan, mararanasan din nating mga naging tapat sa Panginoon ang hindi magandang karanasan sa mundong ito. Lalo't higit kapag ka ikay against sa mundo o kaya hindi ka nakikiayon sa kasikatan, nakikiayon sa uso, nakikiayon sa iba't ibang klaseng uso-uso ngayon o pwedeng sang-ayunan ng lahat at naiiba ka, maaaring dadanas ka ng kahirapan. Maaari siguro nating mapag-usapan dito ang tinatawag na darating ang panahon na tayo ay lilitisin at haharap tayo sa mga hindi biro nakakaharapin sapagkat tayo'y haharap na tayo'y hahatulan ng sanlibutang paghatol na tayo ay naiiba laban sa kanila. Kasi sinusunod natin ang sinasabi ng Diyos. Ano po? Ganon din na ang bayan ng Diyos, sa huling araw ay makakasaksi sa pagbuhos ng 7 huling salot sa mga masasama bago dumating ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang pangyayari po na ating pong pag-aaralan ngayon, bago dumating si Jesus, meron pong pasiuna doon sa mga nagpapahirap sa bayan ng Diyos. Doon sa mga ayaw tanggapin ng ating Panginoong Hesus, doon sa mga ayaw sumunod sa utos ng ating Panginoong Hesus. Ano po? Sabi nga po dito, nilalarawan ni Propeta Daniel ang panahon ito ng kabagabagan. Yan, nakakabagabag ang panahong ito ayon sa sinulat ni Propeta Daniel, si Daniel chapter 12 verse 1. Bakit? Ito po sabi, sa panahong iyon ay tatayo si Miguel, ang dakilang pinuno na tagapag-ingat ng iyong bayan. At sa pagpapatuloy, sabi na, at magkakaroon ng panahon ng kaguluhan na hindi pa nangyayari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon. Ibig sabihin, matindi ang ating karanasan sapagkat magkakaroon po ng matinding kaguluhan sa sanlibutan. At ang kaguluhan na ito, maaring tayo, ang ating dadanasin sa mga tapat sa Diyos, ay sa pamamagitan ng dahas ni Satanas. Kung paano sa time ng Dark Ages, na ang iba'y ipinapapatay, ang iba'y sinusunog, ang iba'y pinapako na patiwarik, ang iba'y pinakuluan sa tubig, ang iba'y kung ano-anong kanilang mga inquisition na nararanasan. Ano po? Ibig sabihin, yung pahirap at diyan natin mapatunayan sa kapangyarihan ng kaya hinihiling natin palagi ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kasi ang Banal na Espiritu lang ang siyang magpapatibay sa atin na kahit kamatayan, hindi tayo tatalikod sa ating Panginoon Hesus at mananatili tayong maging tapat doon sa kanyang mga ipinag-uutos. Okay po? Sabi pa nga po dito, ngunit sa panahong iyon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na ang pangalan ay matatagpo ang nakasulat sa aklat. Ayan, sa madalit sabi, bagaman tayo maaring makakaranas ng kamatayan sa huling kapanahunan o kaya dadanas ng hindi magandang karanasan, pero pag pinag-usapan kung ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos, ibig sabihin, maliligtas tayo, hindi lang doon sa isang kalagayang, sabihin natin, persecution na mararanasan ng iglesia. Hindi po, kundi ang kaligtasan na kung saan ito ang ibinibigay ng ating Panginoon na darating ang panahon na magkakamit tayo ng putong ng buhay or kilala natin sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Ang pabalitang walang hanggan ay naipangaral na sa buong sanlibutan sa panahong iyon. Ang panawagan ng ikalawang anghel na lumabas kayo sa Babylonia, umaling sistema ng pagsamba ay naipahayag na sa bawat tao.
kapag dumating ang panahon na itong ating pag-aaral na 7 huling salot. Ibig sabihin, sarado ng kaligtasan, napili na ng Diyos kung sino yung sa Kanya, ang banal na Espiritu'y nanirahan na sa kanila, at yung mga tao na ayaw tanggapin, dito magsisimula ang 7 huling salot na ayaw nang tanggapin ang salita ng Panginoon. Ano po? At sabi niya dito, ito pa po sabi dito, ang pabalitang walang hanggan ay pangaral na sa buong sanlibutan, ang panawagan ng ikalawang anghel na lumabas kayo sa Babylonia, umaling sistema ng pagsamba ay naipahayag na sa bawat tao. Kaya tayo ngayong mga Seventh-day Adventist o tayong mga Kristiyano, sinisikap nating ipahayag ang mabuting balita, bagaman minsan ang ating pagpapahayag ng mabuting balita ay maaring merong masasaktan, maaring merong masagi ang kanilang paniniwala na maaring sila'y mapahiya. Maaring sila ay magiging kainisan tayo sapagkat sinasabi natin ang katotohanan. Pero tandaan po ninyo, lahat po ng hindi po sumasampalataya sa kautusan ng Diyos, meron po silang kaligtasan kung tutuparin nila at tanggapin nila ang katuruan saan? Mula sa banal na kasulatan. Ano po? Ayan. Shout out po sa inyo lahat at welcome po sa bawat isa sa atin. Ang sabi pa rito, at sa bawat nananahan sa lupa, ang ikatlong anghel ay nagpahayag na ganito ang sabi. Apocalypse chapter 14 verse 9. Kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan, ito na pag-aralan natin kung sino yung halimaw. Ang halimaw ay nagmamayari ito isang lalaki na ang kanyang bilang ay 666 or shall we call nakila 666, pero hindi po yun literal na makikita mo sa kanyang noo at sa kanyang kamay. It is symbolical. Gusto ko lang ding linawin mga ka-vlogger at mga kapatid, mga kaibigan. Yun po yung 666, hindi po yung nakalagay sa microchip. Hindi po yun. Yung sinisimbulahan po ng tatak sa noo at tatak sa kamay, ang noo kasi sumisimbolo ito sa pag-iisip. Kasi sa aklat po ng Apokalipsis, sinisimbuluhan po ito halos more on symbolical. Yun namang sa noo, ibig sabihin, ang iniisip mo ay kasamaan. Ang iniisip mo ay pagsamba sa maling araw. Yun po yun. Sa madalit sabi, may tatak niyan. Yung sa kamay naman, sumisimbolo po itong kamay natin sa paggawa. Ang iniisip mo ay kasamaan at ang iyon yung ginagawa ay kasamaan sa huling kapanahunan. Okay po, sa madalit sabi, diyan masusukata o diyan ang palatandaan na ikaw ay may tatak na hayop. Hindi po yung sa microchip. Wala po tayo doon, wala pong doktrinang gano'n. Ano po? Symbolikal po ito sa isip at sa paggawa ng tao. Kung ano yung iyong nakita, papasok sa isip, tatakbo sa iyong puso, yun din ang lalabas. Kaya nga sabi ay mahirap magsalita sa iyong pananalita na iba ang lumalabas sa iyong pag-uugali. Okay po? Sige, tuloy po natin. Sabi po dito sa Apocalypse chapter 14 verse 10. Yun daw, sabi dito, balikan mo natin na. Kung sino na yung may tatak sa noo o sa kanyang kamay, ay anong patuloy? Ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos. Sa madalit sabi, kaya yung kanina nabasa natin, nananawagan po ang ikalawang anghel, which is itong mga anghel na ito, hindi po ito literal. Ang anghel po ay sumisimbolo ng mensahe. It is a message. At ang message na ito ay siyang ating sinisigaw bilang mga Seventh-day Adventist or Christian. Sinisigaw natin itong message na ito na lumabas kayo sa Babylonia. Ibig sabihin, na ipahatid na ang mensahe sa kanila. Kaya itong pangatlong anghel ay nagsasabi siya ng isang warning. Na ang warning na ito, kapag hindi ka lumabas dyan at magsarado na ang pintuan ng awa ng Diyos, akala kasi ng iba, continue lang ang biyaya ng Panginoon kasi dumadaloy din, which may mababasa ka sa Biblia. Pero may katapusan po yun. Ano po? May katapusan ang awa ng Panginoon, lalo na kung siya lalabas na sa makalangit na sanktuaryo. At tayo lang may doktrina na yung about sa sanktuaryo, mga Adventist. Sa mga hindi Adventist, pag-aralan po natin yan sa mga susunod. Ano ba yung sanktuaryo? Para at least maunawaan natin at anong kahalagahan nito sa ating pamumuhay. At anong ginagawa ng Panginoon Hesus doon sa makalangit na sanktuaryo? Kung ano bang koneksyon nito sa makalupang sanktuaryo na kung saan anino lamang nung nasa lupa kasi ang orihinal na sanktuaryo nasa langit. Pag lumabas si Jesus doon, bago daw si Jesus dumating, meron pong ipapainom doon sa mga tao na kung saan ayaw sumunod sa Panginoon,
ipapainom ng alak na itong alak na ito, hindi po alak na may inom ha. Simbolikal ito. Pag sinabing alak, masama. Pag sinabing masama, hindi maganda. Ito daw, mas kasamaan ito ay puot ng Diyos. Galit niya sa mga taong ayaw siyang tanggapin, ayaw tanggapin ang kanyang katuruan, lalo higit kung ang pag-uusapan ay ang kanyang mga kautusan. Ano po? Ito ang nakapipigil hininga na babala mula sa Biblia patungkol sa lahat ng tao. Okay? At ang sabi nito, subalit bawat isa hindi makakatanggap ng tatak ng hayop o makainom ng alak ng pagalitan ng Diyos hanggat hindi mailagay sa maliwanag na paraan sa lahat ng mga naninirahan sa lupa ang pagpili kung alin sa dalawang kanilang sundin, ang utos ng Diyos o ang utos ng tao. Ayan, di ka pag-aralan natin yung nakaraan. Meron tayong dalawang pagpipilian. Yung first day of the week o itong seventh day of the week, which is ito yung silyo ng Panginoon na sa pagdating niya, hindi ka makakasama doon sa salot na kanyang ibinigay sapagkat ipinangilin mo or sinunod mo ang kanyang tamang araw na kung saan doon natin siya sasambahin. Hindi po ito takutan. Maunawaan po natin ngayon kung bakit napakahalaga na kung saan maiwasan natin itong 7 huling salot sapagkat ito'y galit ng Diyos. Hindi na ito galit ng kaaway. Okay, tuloy po natin. Sabi po dito, subalit kapag ito ay naganap na, magsasara na ang pintuan ng awa. Ibig sabihin, pag nangyayari na nga yung 7 last plagues or 7 huling salot, sarado na ang pintuan ng awa. Kahit pa magmamakaawa ka na patawarin ka ng Diyos, hindi na. Kasi ang panahon na binigay niya sa iyo na napakahaba, ang mga message na napakarami ng inihasik ng mga 7-day Adventists, di yan mo mauunawaan na kung saan pagsisisihan na sa bandang huli. Huwag niyong isipin sa mga hindi Adventista. Ano ba yan? Parang sila lang ang tama. Hindi. May tama din kayo. Hindi ko sabihin, meron din kayong natutunan sa banal na kasulatan. Pero yung katuruan, lalo tigit pagdating sa araw ng pagsamba, pag-isipan ninyong mabuti. Unawain ninyong mabuti. Alin nga bang araw ang dapat sambahin? Pag sinabi mong linggo, magbigay ka ng talata sa akin mula sa banal na kasulatan kung meron ba talagang araw ng linggo na doon sambahin ng Diyos. Pero kung ang pag-uusapan about po sa araw ng Sabat, mananatili po yan. Kahit tingnan niyo sa Bagong Tipan, sa Hebreo, sa Mateo, Mark, Luke, andyan. Kahit doon, makikita mo, Bagong Tipan na yan kasi ang iba ayaw tanggapin kasi Lumang Tipan na daw yun. Ibang kumasa kanila, ba't ayaw nang tanggapin yung Lumang Tipan? Pero kung ating pong pag-aaralan, meron talagang natitirang araw ng Sabat ayon sa aklat ng Hebreo. Okay ba? Natitirang araw ng Sabat na siyang ipinagpahinga ng Diyos. Ano yung ipinagpahinga? Kung babalikan natin ang Genesis, wala pong ibang tinutukoy doon na pagpapahinga na alin? At sa 7th araw ay natapos ng Diyos ang kanyang ginawa. Lahat. Nagpahinga siya, ipinangilin at pinabanal. Yun po yung natirang Sabat na nag-i-exist hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Ngayon, ang usapan dito, para hindi tayo makasama doon sa 7 huling salot ng Diyos, ay pangilin po natin yung kanyang hinihiling na araw, na dapat din sa araw na yun, siya lang din ang ating sasambahin. Okay po? Okay, sabi po dito, subalit kapag ito ay naganap na, magsasara ng pintuan ng awa, magpawalang hanggan sa sangkatauhan. At ang solemneng pagpapahayag ay magaganap. Kung ating titingnan ng Apocalypse chapter 22 o Revelation chapter 22 verse 11, ito po ang sabi. Ang masasama ay hayaang magpakasama pa. Kapag nagsarado na ang pintuan ng awa ng Diyos, ang masama ay magpapakasama pa. Ano po? Wala nang pagbabago kasi lalayo na sa kanyang banal na Espiritu. Alam niyo po ba, ang nagpukontrol sa atin para hindi tayo gagawa ng kasamaan is the Holy Spirit. Without the power of the Holy Spirit, maybe makakagawa na tayo ng ibang klaseng kasamaan. Kaya sa pagsarado ng pintuan ng awa, pag lumabas na si Jesus, kaya nakakatakot kasi si Jesus nasa makalangit na sanktuaryo. Siya ang ating mediator. Pag lumabas siya mula sa makalangit na sanktuaryo, second coming na. Pag second coming na, bago siya makarating dito sa lupa, meron pong 7 last plagues na mangyayari or 7 huling salot na ang makakaranas nito ay yung mga hindi tumanggap sa aral ng Panginoon. Saan galing? Mula sa banal na kasulatan. Okay? Okay, tuloy po natin.
Ang masama ay hayaang magpakasama pa, at ang marumi ay hayaang magpapakarumi pa. Ayan, nasabi ba dito? At ang matuwid ay hayaang maging matuwid. Maging matuwid pa, at ang banal ay hayaang magpakabanal pa. Kaya ito yung panahon na kung saan maging matuwid dapat tayo at magpapakabanal tayo. Hindi tayo sa masama at hindi tayo doon sa ikay pasama ng pasama. Dapat ang ating pag-ugali ay nagkaroon ng pagbabago ayon sa Apocalypse chapter 22 verse 11. Kasi pag nagsarado na ang pintuan ng awa, doon malalaman kung sino ba talaga ikaw. Kung ikaw ba talaga ay nakakonekta sa Panginoon sa kapangyarihan na yung robe of righteousness ng ating Panginoong Hesus ay naisuot na sa atin. At ang kanyang pag-uugali na isa pamuhay na natin, wala na pong question sa huling panahon dahil ang banal na Espiritu ang magdagdag ng kapangyarihan at kalakasan natin na mananatili tayo na kahit sa kamatayan. Kasi nga, ang mga pumipili sa bayan ng Diyos, ang pumipili sa Diyos, which is ito yung bayan ng Diyos, siya yung pahihirapan ni Satanas. Kaya maaaring tayo makakaranas tayo ng physical na karanasan doon sa mga tao na kung saan nagpapa-under sa kapangyarihan ni Satanas. Alam niyo sa totoo lang, paano ko ba malaman, Brother Joel, kung ako ay nagpapa-under sa kapangyarihan ni Satanas? Okay, bigyan kita ng example. Okay, magalit sa akin, which is totoo ito. Kung sinusunod mo ang Diyos sa tamang araw, mangingiling ka ng araw ng Sabat. Ngayon, kung hindi yan sa Diyos, ang iyong sinusunod, kanino yan? Alam niyo sa totoo lang sa langit, nung binagsak dito ang mga anghel, binabagaman sinasabi ko na po ito sa inyo, sa mga nakakaalam, nung pinalayas yung mga anghel doon na masasama, sa pangunguna ni Lucifer, which is nalipat ang kanyang pangalan sa pangalang Satanas, nung pinalayas sila doon, meron pong tatlong klase doon ang anghel. May anghel na kung saan panig sa Diyos. May anghel na kung saan panig kay Satanas. May anghel na kung saan nasa gitna lang. Ayaw na masaktan si Jesus, ayaw na masaktan si Satanas. Sa madalit sabi, itinapon silang kasama doon. Kaya sa buhay natin, bilang tayong mananampalataya sa ating Panginoon Hesus, may dalawang klase lang tayong pagpipilian. Sa araw ba ng Sabat o araw ng Linggo, kung meron pong iba diyan na gitna, makakasama sila doon, ibubulig sa dagat-dagatang apoy. Bakit? Dahil inihahayag na natin ang katotohanan. Okay po, sige tuloy po natin. Ang gagawin ni Kristo bilang punong pari sa langit ay natapos na. Ang bawat usapin ay nadidesisyonan na kung ito ay para sa walang hanggang buhay o kamatayan. Ang pinto ng awa ng Diyos ay magsara. Ngayon ang mga naninirahan sa lupa ay makaranas ng panahon ng kabagabagan na gaya ng sinasabi ni Propeta Daniel. Ano po? So atin pong titingnan yan po si Jesus. Sa panahon ngayon, nag-mediate siya sa atin. Pag sinabing mediate, siya yung namamagitan. Siya yung humihingi sa Ama, patawaan mo sila sapagkat ako namin nagsekripisyo dyan doon sa cross. Kaya meron pa tayong kalayaang lumapit sa Kaya. Kaya sa mga oras na kayo, ito, huwag po tayong magatubiling lumapit sa Kanya sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen? Shoutout po sa lahat po na nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Okay, tuloy po natin. Sabi po dito, pansinin po natin na hindi basta lang nadamputin ng Diyos, palayo ang kanyang bayan hanggang sa matapos ang salot. So, ongoing mga kapatid. Kasi isa din yun sa pamamaraan ng Panginoon Hesus na dadaan tayo sa napakasobrang init. Alam niyo yung ginto? Para maging puro yan, dadaan yan sa paksobrang init. Yung init na yun, sinisimbolan niya ng mga pagsubok sa buhay, ng mga kahirapan sa buhay, ng mga walang makain sa buhay, walang magandang tulugan sa buhay. Talagang dumanas sa isang napakahirap, lalo na tayong mga nabubuhay sa huling panahon. Bakit? Ito'y labanan na ng mabuti at masama. Ano po? Ang Diyos nakaprepare sa Kanya ang 7 huling salot, si Satanas naman nakaprepare sa Kanya na pwede tayong i-persecute, pwede tayong putulan ng ulo, pwede tayong palipitin. Ito, totoo lang ha, huwag kayong matakot. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Matakot kayo sa pumapatay ng panghabang buhay na kamatayan. Okay, yung kaluluwa, hindi po yung hiwala yung kaluluwa. Wala pong ganun sa... Maaaring may mabasa ka pero ibang paniniwala. Yun it is, yung paniniwalang pag namatay, may lumalabas daw. Parang kulay abog, yun daw yung ikaw. Yun daw yung kaluluwa na pupunta sa langit. Hindi po yun. Pag namatay ka, wala yan. Ano yung kaluluwa? Na sinasabing, matakot kayo sa pumapatay ng kaluluwa. Ang tinutukoy po doon yung hininga. Yung kamatayan na walang hanggang kamatayan. Na wala ng pagkabuhay na maguli. Okay?
Ayan, ang sabi pa niya dito, ito ang sabi, subalit sila ay may proteksyon sa panahon ng salot. Bagaman, sa proteksyon ng salot kagaya ng Israel. Di ka nagkaroon ng salot sa Israelita, kahapon natin na pag-aralan. Ngayon, bagaman sila ay nandun sa kalagitnaan ng labanan ng mabuti at masama, pero yung mga matutuwid, ano sabi? Pero sila ay hindi ligtas sa kahirapan at pagtitiis. Ito ay panahon ng kaguluhan para sa lahat. Bakit? Yun po yung mga mananampalataya, ang kanilang problema or ang kanilang may encounter, yung hagupit ni Satanas gamit ang mga taong masasama. Ngayon, ang encounter naman ng Panginoong Hesus doon sa kanyang puot sa mga masasama ay yung 7 huling salot. Ano po? Ang sabi po rito, at hindi kaya ilarawan ng ating isipan. Hindi kaya na ilarawan ng ating isipan ang pangyayaring ito sa kasaysayan ng mundo. Habang iniinom ng mga masasama ang kupa ng kagalitan ng Diyos na walang halong awa, ipinakita kay Apostol Juan ang terribleng panahon ng kabagabagan na mangyayari bago dumating si Jesus at ang kanyang pagliligtas sa kanyang bayan. Ayan. So, iba na yung mga sabi po rito sa Apocalypse chapter 15 verse 1. At nakita ko ang isa pang tanda sa langit, dakila at kamangha-mangha. Sabi pa yan. At sa pagpapatuloy 7 anghel na may 7 salot na siyang mga panghuli, sapagkat sa mga ito'y matatapos ang puot ng Diyos. Okay. Meron daw anghel na may dalang mga mangkok, at itong mga mangkok ay 7 anghel ito na may dalang mga mangkok, na ito daw yung salot, ito yung kagalitan ng Diyos. Okay, tuloy natin. Sa Apocalypse chapter 16 verse 1, ito ang sabi. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa templo na nagsasabi sa 7 anghel, humayo kayo! Ayan, sinabihan ng 7 anghel. Ang sabi nito, at ibuhos ninyo sa lupa ang 7 mangkok ng puot ng Diyos. Okay, ibinuhos sa lupa. Ano ang mga salot na ito? Handa na ba kayo? Okay, tingnan natin ha. Ulitin ko ang makakaranas sa salot na ito. Maaring makakaranas tayo sa mga salot na kung saan, yung nandun tayo sa labanang ito. Pero dahil nandun ang Diyos sa atin, hindi tayo mamumroblema kasi hindi tayo madadamay. Ano ba ang mga salot na ibubuhos ng 7 anghel sa mga masasama? Etong sabi, mapapansin natin na may pagkakahawig ito sa mga salot na bumagsak sa Ehipto. Sabi sa sulat ni Apostol Juan sa Apocalypse chapter 16 verse 2, kaya't humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa. Ano kaya ibinuhos niya? At nagkaroon ng nakapandidiri at masasamang sugat ang mga taong may tanda ng halimaw. Anong sinasabi? Tanda ng halimaw. Ano yung tanda ng halimaw? 666. Sino nagmamayari ng 666? It is Sunday keeper. Hindi po yung mga member, kundi kung sino po yung nagtatag at tinitingala nilang leader nila. Okay po? Nakuha nyo na ibig sabihin? Kung magalit sa akin, ipinapahayag ko para hindi tayo makasama sa salot na ito. Anong unang salot? Nakapandidiring sugat. Nakakita na ba kayo? At ang mga sumasamba sa larawan nito. Ano po? Nakakita na ba? Pasintabi sa mga kumakain. Excuse po ha. Sabi nga dito, sa comment po ng ating topic, sabi po, marahil ang sugat na ito ay kagaya ng sugat na salot na dumapo sa mga Egyptian noon. Kagaya ng bukol na dumapo kay Hub, o di kaya ay pigsa o mga suris sa balat. Ayan. Kita nyo? Nakakadiri, pasintabi sa mga kumakain ha. Ini-example ko lang yan. How much more kung buong katawan mo yan? At kung atin pong pag-aaralan, ang buhay ni Job, sabi sa pag-aaral, doon naman siya nakaupo sa abo. Kasi mula ulo hanggang talampakan, punong-puno siya ng sugat. At sa pag-aaral, meron pa daw, pasintabi ko sa mga kumakain, excuse po talaga. Gusto ko lang po siyang explain, meron pa daw mga lumalabas na parang uod. Okay? Siyempre, sabi nga dito sa pag-aaral, sa impact ng salot na ito, maaaring magsasara ang mga paralan. Ngayon pa nga lang, COVID, nagsara na. Diba? Ulitin ko, ang makakaranas nito ay ang mga hindi sumusunod sa Diyos. Ang nakakalungkot nito, mamaya, mabasa naman natin for in advance. Hindi ka mamamatay. Magtitiis ka sa salot na yun, kaya mamili ka ngayon. Okay, tuloy natin. Maaring sarado na rin ang mga factories, opisina at mga tindahan. Grabe! Isipin mo dahil ang mga nagtatrabaho, mga hindi sumusunod sa Diyos.
So magkakaroon ng sugat-sugat. Ano pang kasunod? Ang mga ospital ay mapupuno ng tao, subalit ang mga doktor at nurse ay may sakit na rin na ganong klaseng sakit. Imagine niyo ba yun? Kasi ito'y puot na ng Diyos. Okay? Sabi nga sa Apocalypse chapter, yun po yung unang salot. Apocalypse chapter 16 verse 3. Ibinuhos naman ang ikalawa ang kaniyang mangkok sa dagat at ito'y naging parang dugo ng isang taong patay at bawat may buhay na nasa dagat ay namamatay. Alam mo bakit ito binalik? Ang problema kasi ng unang panahon, ng ilog ng Nilo noong unang panahon, ng Nile River doon sa Egyptian o sa Ehipto, ay sinasamba nila yun dahil yun ay Diyos. Alam niyo ba, pag pumunta kayo sa India, sa iba't ibang lugar, sinasamba nila yung ilog nila. Kaya ibinalik ito. At dito naman sa atin sa Pilipinas, maaaring hindi natin siya sinasamba, pero lahat ng sumamba sa larawan ng kaaway at sumunod sa kanyang araw na maling pagsamba na hindi itinuro sa Biblia, makakaranas nito. Ano sabi? Ibinuhos naman ang ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat at ito'y naging parang dugo ng isang taong patay. Nakaamoy na ba kayo ng isang pasintabi ko sa mga kumakain, ha? Nakaranas na ba kayong makaamoy ng taong patay? Eh lalo pa yung kanyang dugo. At bawat may buhay na nasa dagat ay namatay. Kasama na yung mga isda. Lahat ng naninirahan doon, anong lansa na lang meron doon? Alam nyo, makakaranas nito? Ilog pa lang to, ha? Ilog pa lang. At ang sabi pa dito, anong tanawin at amoy kung ang bangkay ng lahat ng hayop sa dagat, isama na natin yung dagat, ano daw? Ay magkalat sa mga dalampasigan, habang ang mga tao ay lumalayo sa mga beaches at ibubuhos naman ang ikatlong salot. So yung una, nagkakaroon kayo ng sugat-sugat. Ang problema, hindi ka mamamatay. Uhaw na uhaw ka na kasi ang dagat at ang ilog ay puro na dugo. Kasunod, ang sabi dito, Apokalipsis, ito naman yung pangatlo. Apokalipsis chapter 16 verse 4. Sabi, ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at naging dugo ang mga ito. Ayan, kanina pala dagat, ngayon naman tubig. Sa madalit sabi, wala ka nang maiinuman. Mamumroblema ka ngayon. Alam nyo na naginip ako? Nakakatakot yung panaginip ko last year. Itong year na ata. Pagbukas ko daw sa gripo, ang lumabas daw ay dugo. So sabi ko sa panaginip ko, totoo to panaginip ko, hindi to biro. Sabi ko sa teacher kasi nandun ako sa school na kung saan doon ako nag-aral dati sa Mindanao Mission Academy sa Mindanao. Adventist School. Ay, sabi ko hindi na ako maliligtas kasi ito yung sabi sa Biblia eh. Nung binuksan ko kasi, maraming mga tao doon na nagkukwentuhan. At parang gusto nilang uminom. After nung pagbukas ko, may dugong lumabas. Takot ko, naku, hindi ata akong maliligtas. Ito na ata yung salot. Pagpunta ko sa kabilang gripo, pagbukas ko, salamat at hindi naman dugo. Ibig sabihin, binibigyan ako ng, para sa akin, binibigyan ako ng Diyos ng tsansa. Kung ayaw mo makasama dito, pakinggan mo ang aking mga sinasabi. Kung ayaw mo makasama dito, una, may sugat ka na, ang dagat ay nanbalansa na, alam nyo bang 80% ata ay napapalibutan tayo ng tubig? Paano kung magiging dugo yan lahat? Anong lansa na lang? Ang problema, makakaranas nito, ang mga masasamang tao. Ang sakit, Ngayon, ibinuhos sa tubig at ito'y naging dugo. Ayan, subukan nyo minom ng dugo. Sabi na, swerte ang mga vampira. Kwento-kwento na lang yung may vampira. Posibleng hindi ka uuhawin sa tubig. Oo. Ay, wala ka na mainom, ay puro na dugo. Hindi mo problema ka na ngayon. Ayon sa pag-aaral ko, ang iba'y gusto nang magpakamatay dahil hindi nakakayanin. Problema, kahit magpakamatay ka, hindi ka mamamatay-matay. Kasi lumayo na sa kanila ang kamatayan. Intindi, Di ko ma-imagine ito mga ka-vlogger. Kaya sabi kanina, hindi natin kayang imaginein or isipin ang mga mangyayari sa huling panahon. Sabi ng iba, kwento-kwento lang yan. Maaari. Pero yung nangyari sa Ehipto, hindi yan kwento-kwento. Proven yan ng mga archaeologists. Proven yan ng mga sinaunang tao. At higit sa lahat, pinatunayan na yan ng Biblia na totoong nangyayari. Okay? Sabi ito,
isipin lang po natin kung pagbukas ng gripo para uminom, hindi tubig ang lalabas kundi dugo. Anong laking kaguluhan ang mangyayari kung dumating ito. Subalit gaano man kakilakilabot ang 7 huling salot, may paghiganti ng ganap ang hustisya ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng anghel na alin sa Apocalypse chapter 16 verse 5, matuwid ka, O banal, sapagkat hinatulan mo ang mga bagay na ito. Pagpapatuloy, sapagkat pinadanak nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta. May nagtanong po kasi, pinag-aralan po namin yung Sister Laura doon po sa explanation po ni Pastor Ilyuma. Bakit po dugo? Kaya dugo po dahil sa mga namatay na mga ngaral. Dahil pinadanak ng dugo, sige, inumin ninyo ngayon ang dugo. O, di ba? Ganun ang Diyos sa galit niya para may paghiganti yung mga tapat. At higit sa lahat, sa galit ng Panginoon, ito na yung wala nang awa ang Diyos sa panahon na yun doon sa mga masasama. Sapagkat pinili nila na sila'y maging masama. Ano po? Tuloy natin. Apocalypse chapter 16 verse 6, at pinainom mo sila ng dugo. Ayan. Sa panahong ito na ang mga masasama ay nalipol na sa uhaw at walang mainom maliban sa dugo, ang pangako naman ng Diyos sa kanyang tutuparin doon sa mga lumalakad ng daan ng katuwiran. Ito ang pangako niya sa Isaiah chapter 33 verse 16. Ang kanyang tinapay ay ibibigay sa kanya, ang kanyang tubig ay sasagana. Alam niyo mga kapatid, ang mga hindi susunod sa ngayon yung talagang naninindigan sa dito na kami pinanganak, dito na kami mamamatay, talagang mararanasan nila yan. Alam niyo sa totoo lang, pagka dumating ang panahong ito, napakaswerte. Hindi lang swerte, kundi napakapinagpala sapagkat ang Diyos ang magpuprovide sa kanila ng pagkain at inumin. Ngayon maraming magagalit sa atin ayon sa pag-aaral, kung inyong pag-aaralan po ang ibang writings ni Ellen G. White. Magagalit sila sa mga tapat sa Diyos sapagkat sa panahong ito pwedeng magpakita si Satanas. Ano po? At ang iuutos sa mga leader, maging presidente, mga churches o maging mga kaparian at mga king, kasi meron pang mga kingdom ngayon. Uutusan sila ni Satanas na kung saan kaya kayo nagkakasakit, kaya kayo nagkakaganyan sapagkat may mga tao na hindi pa umaayon sa inyong kagustuhan. Sino mga yun? Yun po yung mga tapat na alin? Na sumusunod sa banal na kasulatan, na sumusunod sa utos ng Diyos. Ano po aming gagawin? Sasabihin ng kaaway. Ang inyong gagawin doon sa mga naiiba sa inyo, huwag nyo nang pabintahin at huwag nyo nang pabilihin. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit meron tayong mga camping. It is a part of our training. Maring ang iba, magtataka sila bakit meron tayong message na ganito. Pero, mapagtanto nila yan sa huling kapanahunan. Ito yung sinasabi nila. Okay? At sa panahon nito, hindi na rin nila maalala yun kasi galit na at puot ang kanilang mararanasan. Kaya, ang mga tao sa panahon na yun, ng mga tapat, maaaring iba'y aakyat sa kabundukan. O kung saan man pwedeng mamuhay. Kaya, alam niyo sa totoo lang kung bakit tayo merong doktrina na live like a simple life, being Christian. Meron tayong about sa pagkain ng mga doktrina. Meron tayong tinatawag na healthy lifestyle. Kasi pwede natin gamitin yan sa huling panahon. Okay po? At tungkol sa ika-4 na salot, ang sabi ng Biblia, ito sabi sa Apocalypse chapter 16 verse 8, at ibinuhos ng ika-4 ang kanyang bangkok sa araw at pinahintulutan itong pasuin ng apoy ang mga tao. At napaso ang mga tao sa pamamagitan sa matinding init, ngunit kanilang nilangit ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. At hindi sila nagsisi upang siya'y luwalhatiin. Bakit, Brother Joel, kailangan ng araw uminit? Ang matatamaan lang din nito ulit, yung mga masasama. O, di ba? Napakapalad natin na tayo nasa sa Diyos. Maaaring tayo, hinahabol tayo ng mga canine, pahihirapan tayo, alam natin yung mga Adventista, kung ano yung ibig kong sabihin about persecution. Pero sila naman ay dumanas ng matinding init. Ano yun? Bakit araw, Brother Joel? Sabi naman sa explanation, which is explanation din ni Mrs. Ellen G. White. Dahil sinasamba nila ito
Kaya nga may word na Sunday, araw ng mga araw. Dahil sinasamba nila yung araw ng mga araw, mula pa yan doon sa paganismo, sa pangunguna ni Constantino, ito din ang magiging sumpa sa kanila. Kung noon sinasamba nila yan, dahil naniniwala silang ito ang nagbibigay ng blessing sa kanila, ito ang nagbibigay ng liwanag sa kanila. Ngayon, kasumpa-sumpa sa inyo ang inyong ipinangiling na araw ng mga araw, or shall we call Sunday. Okay? Sintabi po sa mga Sunday keeper, hindi pa huli ang lahat. Meron po kayong kalayaan na pumunta sa tama, sapagkat ang pagsisisi ay hindi po yan advance. Nasa huli ang pagsisisi. Okay. At ibinuhos ng ikalimang anghel ang kanyang mangkok sa headquarter ng halimaw. Ito ay walang iba kundi ang Roma. Ayon nga sa Apocalypse chapter 16 verse 10, basahin natin. Kinagat ng mga tao ang kanilang mga dila dahil sa hirap. Ayan, at sa pagpapatuloy. At nilait nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat. Ayan. So, iiyak ang mga tao. Sobrang init, sobrang liwanag. Alam mo, nakikita na ba kayo ng nilitsyon na baboy? Ganon ang kalagayan ng tao, pero buhay ka ha. Hindi ka mamamatay-matay. Ako, hindi ko masina nagdagan. I-imagine ko lang, ang iba nun gusto na magpakamatay. Gusto na magpatiwakal. Ang problema, maaaring magpatiwakal ka, buhay ka pa rin. Dublingin ang problema mo. May sugat ka na, kasi hindi naman yung gagaling. Tapos, nakaranas, wala ka pang maiinom kasi sobrang uhaw, pero buhay ka. Balisa ka ngayon, wala ka rin ligo kasi ang dagat, puro na dugo. Kita nyo? Parang yung iba hindi matatakot, maring kwento-kwento, pero nabasa natin sa banal na kasulatan. Kaya nga sabi ko sa inyo, buklatin ninyo yung banal na kasulatan. Sapagkat ito lang ang magpapatunay. Ngayon nga po aking masinasabi, pawang katotohanan lamang. Maraming magalit sa akin. Maraming mapuot sa akin. Pero hindi ako naghahamon ng parang naghanap ng kamatayan. Hindi po. Sino magang gustong mamatay? Inihahayag ko lang ang sinasabi ng Biblia dahil sa huling panahon, ayaw kong makasama ka. Ayaw ng Diyos na makasama tayo doon sa isang kapahamakan, sa puot at galit ng Diyos. Hindi pa ito impyerno ang katapusan nito? Hindi pa. Init pa lang ito na paiinitin niyang sobra. Kasi dahil sinasamba niyo yung araw niya, kasi sige, bigay ko yan sa inyo. Nakita niyo? Okay, tuloy natin. Apocalypse chapter 16 verse 11. At hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. Nagpapatuloy pa. Ang mga salot ay hindi pangkalahatan. Ayan, hindi tayo kasama doon, mga vlogger. At sabi nito, mapapansin natin ang mga talatang ito na ang salot na ito ay hindi universal at ang mga ito ay hindi masyadong malubha. Sapagkat nang ibuhos ang ikalamang salot ng mga tao ay nagdurusa pa rin sa sugat na dulot ng unang hayop. Sa ika-anim na salot, dumating ang digmaan, ang Armageddon. Ayan. Sabi pa rin sa Apocalypse chapter 16 verse 12. Ibinuhos ng ika-anim ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates. Ayan. Bakit kaya? At natuyo ang tubig nito upang ihanda ang daraanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Ayan. Babasa na natin itong sikatan ng araw, mga vlogger. Alam niyo, sa totoo lang, nangyari ito sa time ng Babylonia. Ang Babylonia, naniniwala si Haring King o si King Nebuchadnezzar na hindi sila matatalo. Pero dahil nagsanib pwersa ang Medes at ang Persia, nagsanib pwersa sila, nakita nila na ang source para hindi basta-basta mapasok ang Babylonia ay yung ilog ng Euphrates na nakapaligid doon sa Babylonia. Oo, nakapaligid yun. Kaya pagpasok mo na lang, encounter mo agad, parang ilog agad. Ayan. So bago ka makatawid doon, napatay ka na sa pana. So ang ginawa nila, dalawang king doon eh. Pero ang isa dahil yun na mas nagustuhan ko, itong si Cyrus. Sila ang nagplano na yung takbo ng ilog, paibahin nila ng daan para umiga. Kaya nagkaroon ng digmaan. Darating ang panahon, maraming nag-i-explain po dito na ilog Euphrates, sumisimbolo ito kasi ang ilog din sa banal na kasulatan is mga tao. Darating ang panahon na ang Roma ay wala nang magsusuporta sa kanya, which is, narinig ko po itong isang explanation na ito, at pinag-aralan ko, which is, tama rin naman,
wala nang susuporta sa kanya ng mga tao in terms of money. Kasi sa panahon na yon, pahirap na nga eh. Kahirapan na eh. Kaya walang susuporta. Dahil wala nang susuporta at dahil kilala siya na siyang isang mayaman, ang Babylonia, which is, ito po yung Roma, darating ang panahon niyo ba sa totoo lang sa mga hindi nakakaalam? Ang pinakamayaman is Roma. Okay? Sa mga hindi nakakaalam. Ayan. Bakit Roma, Brother Joel? Imaginein mo, sino ang pinakamaraming Sunday keeper? Which is, ng mga araw ni Constantino. Bigay mga Catholic Church. Dahil sila ang Sunday keeper, lahat po ng inyong donasyon, dito na lang sa Pilipinas, ang inyong pong donasyon, ay palagay natin bawat tao, sa isang church, magkakaroon dyan ng mga 2,000 member. Kasi marami sila. Palagay natin 2,000. Magbibigay ang tigpipiso, hindi 2,000. Buti yung tigpipiso lang ibibigay. Nagmimisa yan ng pare, 3 beses ata sa isang araw. Di palagay natin tigpipiso, 6,000. Alam nyo bang, ang iba niyan, maaaring sahod ng pare yung iba, punta yan sa Roma lahat. Ngayon, pag nagka-problema mga Katolik, aasa sila sa gobyerno. Pero ang kanilang church, lumalaki, nagpapasarap ang mga tao doon sa loob. Kumusta ang inyong member? Hindi ko pinagmamayabang yan. Bakit? Aminado kaming mga Seventh-day Adventist. Tayo mga Seventh-day Adventist. Nagtotoo. Nagbibigay tayo ng mga ikapo at handog. Yes, totoo yun. Which is, hindi dahil requirements yan sa atin. Hindi dahil doon tayo maliligtas. Kasi tinuturuan tayo ng Diyos kung paano tayo maging mapagbigay at tinuturuan tayo ng Diyos na makisangkot sa gawain. Hindi ka man makakapagsalita, kagaya ko or kagaya ng mga pastor, at least pagdating sa pinansyal, nakakasuporta ka para mapahatiran yung mga nasa malalayo. Kasi tayo kasi, transparent ako. Ayaw kong magtago-tago. Itong ating tithes and offering, pagdating sa offering, hati yan sa church. Pero yung tithes, direct yan dun sa taas. Pagdating dun sa taas, hahatiin yan sa mga pastor lahat. Okay? Sa mga manggagawa. Kasama na rin dyan ang mga gastusin sa mga crusade. Kasama po dyan, lahat. Kasama po yan dyan. Sa madalit sabi, halimbawa, may masunog, yung pangmalawakan na problema ha. Halimbawa, may nasunugan ng kapatid, pwede siyang suportahan, hindi man buo. Kasi siyempre marami. Halimbawa, dito sa lugar, dito sa Pook ng Kapitan, huwag na mangyari. May yung nangyari hindi maganda. Susuportahan siya ng church. Pag medyo malaki, pwedeng lumapit sa taas. Pwede rin siya suportahan. Pero not all the time, nahingi sa taas, siyempre, hindi lang naman ikaw bibigyan. Kumusta naman yung sa Bawan? Kumusta naman sa ibang lugar? Ganun po tayo ka-transparent. Kaya ang ating pera, alam natin saan pupunta. Pero ang iba, alam ba nila kung saan pupunta ang inyong pera? Malaki yung church. Pero pagdating sa tiyan, may laman ba? Wala. Di ba? Ano lang tayo? Buksan natin ang ating kaisipan. Totoo lang. Okay, tuloy natin. Tapos, pag nag-ayuda ang mga Adventist ang tinabi ha, hindi ko inaano mga Seventh-day Adventist. Pag nag-ayuda, maraming magtatampo. Bakit ang mga Adventist lang? Adventist kami. Pero ang mga Adventist hindi ganon. Ibinabahagi din namin yan sa pwedeng bahaginan. Kasi ganon ang Diyos. Pero may mga time na pang-Adventist na talaga kasi yung budget na binigay sa atin. Okay? Kasi ganun ang church. Nagtutulungan tayo. Kaya kung ano yung mangyari sa amin sa General Conference, alam namin dito sa baba, sa local church. Okay? Nakuha niyo po ibig kong sabihin? Kaya dapat mabantayan natin yan mga vlogger sa atin mismo. Tingnan natin ang ating church kung ganun ba. Kasi once you call that you are a church, you are united. Hindi lang dito sa inyong lugar. United kayo sa buong sanlibutan. And I'm proud to say that the Seventh-day Adventist is united all over the world. Bakit meron pong hindi pagkatunawan? Tao yan eh. Pero pagdating sa doktrina, pagdating po sa mga katuruan, pagdating po sa mga pangangaral, lahat iisa kami. Bakit? Iisa ang ating basihan. Walang iba, kundi ang Biblia. Okay po? Ituloy po natin. Sige, tuloy. Sabi dito, ayan, sabi dito, Apocalypse chapter 16 verse 13, at nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at mula sa bibig ng halimaw, may lumabas daw, ano ito? At mula sa bibig ng bulaang propeta, ang 3 espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. At ano bang sabi? Sila ay mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda. Ayan, ano kaya itong gagawin nila mga ka-vlogger? Ang sabi pa nga dito, Apocalypse chapter 16 verse 14, pumupunta sa mga hari ng buong daigdig. At anong ginagawa nitong 3 espiritu na ito? Upang tipunin sila sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa madalit sabi, ayon po sa pag-aaral, nagbuga ang dragon.
ng tatlong espiritu. Ito po'y patungkol sa Roman, na pagan Roman. Okay? At ito po'y pinapatungkulan sa mga sabihin natin, mga espiritista, at pinapatungkulan ito sa mga tinatawag na, may tawag dito sa protestante. Pag sinabing protestante, nagprotesta ka laban sa katuruan ng Catholic Church. Ang problema, nananatili sila that they are also a Sunday keeper. Huwag kayong masaktan sa akin, ha. Pag-isipan yung mabuti. Kung tatawagin ka kasing protestante, ang mga protestante po, ibig sabihin, hindi sila sang-ayon sa doktrina ng Catholic Church. Kaya ang mga Adventista, lumabas kami kasi hindi kami sang-ayon sa doktrina ng Catholic Church. Gayon din naman yung born again, Baptist, ganun po yun. Foursquare, Methodist. Pero, kung ating titingnan, against ka ba talaga? O, bakit ko masabing against kami? Kasi, ang araw nila iba sa amin. Kaya magugulat sila, bakit nga ba Sabado kami? Because we are against doon sa kanilang doctrine na hindi itinuro. Kasi ang doktrinang yan ay galing nga sa pagano. Galing kay Constantino. Kaya dito kami sa Biblia. Kaya kung talagang kayo ay sabihin natin, lumabas kayo mula sa pagiging katuruan ng mga pagan Roman o ng Catholic Church, kung lumabas kayo, kinakailangan hindi ang araw na pinapangilin na dinala mo pa rin. Ibig sabihin, wala kang pinagkaiba. Kaya yung tatlong masasamang espiritu, magkakaisa yan. Yung PayPal, yung paganismong katuruan, which is Catholic Church, at saka yung mga espiritista, magkakaisa yan, at saka yung mga protestante, magkakaisa sila. Bakit? They are one as pagdating, they are one if we talk about worship sa araw. Sunday, lahat yan sila. E paano yung mga Muslim, Brother Joel? Ang mga Muslim, hanggat hindi sila papanig sa atin, papanig yan sa kabila sa huling panahon. Oh, alam niyo ba, noong unang panahon, ang mga Muslim, they are also Sunday keeper because they are claiming that they are a lineage of Abraham dahil anak sila ni Ismail. Diba? Si Ismail ay as anak ni Hagar. Pagdating daw sa karapatan na panglupa, o sige, walang problema. Pero pagdating sa karapatang panglangit, may problema. Kiniklaim na sila daw yun, hindi. Kasi sabi dun sa lumang tipan kasi, kung sino daw yung panganay, ay siya daw yung makakatanggap ng pagpapala. Kahit pa daw yan ay anak sa labas. Totoo yun. Pero ang tinutukoy doon, pagpapalang makalupa. Pero yung pagpapalang makalangit, sino bang kinausap ni Abraham? Para magiging sa lineage niya susunod, ay didigay sa Isaac. Oh, totoo yun. Kaya sa huling, nung persecution time, sa Dark Ages, lumipat sila sa Friday, akala makakabalik sila, hindi na. Nanatili sila ngayon. Ang problema, dinoktrinahan pa sila ng kanilang kinikilalang propeta, ayun. Hanggang nanatili sila. Okay, sa huling panahon, mamimili sila ulit. Either they are going to go back in original na kung saan sa kanilang lineage, na they are also a Sabbath keeper, or mananatili sila, or babalik. Gaya ng sabi ko, kung papipiliin yung mga anghel doon sa langit dahil may gumita, kasamang itinapon. Kanino? Kay Satanas. Okay, tuloy natin. Meron po kayo mga katanungan, mga vlogger at mga pabigan, mag-amen po kayo para at least ganahan po ako. Pasensya na po, marapit na po tayong alas 8, last 6 minutes na lang po. Okay. Sabi po dito, ang buong mundo ay sangkot sa huling digmaan na ito, mga ka-vlogger. At sila ay tipunin o tinipon nila sa lugar na sa Hebreo ay tinawag na Armageddon. Ayan, sabi nga sa Apocalypse chapter 19 verse 11. At nakita kong nabuksan ang langit at naroon ang isang kabayong puti. Na ano? At ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo, at sa katuwiran siya'y siya'y humahatol at nakikipagdigma. Ito mga kapatid, itong pinag-uusapan na ito, itong pang-last na salot ay ito po yung aagawin na nila o kanilang didigmain yung mga maliligtas. Pero hindi pa hintulot yan ng Panginoon kasi siya'y darating na at dadalhin na tayo sa langit at magsisimula na yung ating pinag-aralan na 1,000 years. Okay? Nakuha niyo po? Ayan. At sabi niya dito sa Apocalypse chapter 19 verse 14, ang mga hukbo ng langit ay sumunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at sila'y may damit na pinong lino na nakaputi at dalisay. Yan, ganda no?
Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y tatagain niya ang mga bansa. Hindi po yung kaganda lalabas sa tatagain. Ibig sabihin, ito na yung pangwakas. Okay. Apocalypse chapter 19 verse 15. At paaagusin niya mula sa pisaan ng ubas ang bagsik ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayan. So, dito na tayo sa panghuling salot. Sabi po sa Apocalypse chapter 16 verse 17. Ibinuhos ng ikapitong anghel ang kanyang mangkok sa impapawid at lumabas sa templo ang isang malakas na tinig. Yan, binuhos na sa impapawid. Mula saan? Excuse po. Mula sa trono na nagsasabi, naganap na! Ayan. Anong kasunod? At nagkaroon ng mga kidlat, mga tinig ng mga kulog, at malakas na lindol. Grabe na to, shaking na. Talagang lindol ito na baka yung sinasabi nilang the big one, baka yun, isa yun. Ano po? Inaabangan yun. Baka yun, pagdating ng Panginoon, saka talaga mangyayari yun. Okay, maglilindol. At sabi nga sa explanation ni Doug Batchelor, sa writings ni Mrs. Ellen G. White, yung mga pulong maliliit, which is nasa Mateo yan, malulunod, mawawala sa lakas ng lindol na ito. Ayan, Apocalypse chapter 16 verse 20, at tumakas ang bawat pulo at walang mga bundok na matagpuan. Ayan, isang patutuo din sa Apocalypse. Mga pangapulo means island. Bumabagsak ang mga islands, mga kablaker. Okay? At sabi pa dito, Apocalypse chapter 16 verse 21. At sabi, at bumagsak sa mga tao ang ulan ng malalaking yelo na ang bigat ay halos 100 libra buhat sa langit. Nako, ito. Ano nga una? Magkaroon ka ng suga. Pangalawa, wala kang maliliguan. Wala ka ring, hindi ka makakapunta sa beach kasi puro dugo. Ang baho. Kasama doon din ang ilog, magiging dugo rin. So wala kang maiinuman. Wow na wow. Ano nga yung pangatlo? Pangatlo, magkakaroon ng basta sari-sari na. Matinding init. Tapos, magkakaroon ng matinding kadiliman. Magkakaroon ng mga kagutom. Gusto mong magpakamatay pero hindi ka mamamatay. Matindi ito, mga kapatid. Pero yung mga anak ng Diyos, talagang nag-prepare sila. Bagaman sila ay tumatakbo, maaaring iba paghabulin kasi sa panahon na yun, magpapakita sa Satanas at kausapin niya ang mga leader ng mga Sunday keeper, ng mga hari at ng mga presidente. Oo, ng mga bansa. At sasabihin niya, kaya kayo nagkakasakit kasi ako nagbigay. Ako yun na yun, kunwari. Kasi magkukunwari siyang si Jesus sa panahon na yun. Kaya mag-ingat sa mga magsasabi daw na huwag kayong maniwala na si Jesus ay nasa ganitong lugar. Si Jesus ay nasa ganitong lugar. Kasi yun daw ay bulaang Kristo. Gagawin ni Satanas, magpapakita din sila mga anghel at ititilibay siya sa mga TV. Kasi sabi sa mga nakasulatan, sabi na yan, makikita ng mga mata, nakita ka ng mga mata. Pero sa TV, sa cellphone, o kung saan man, sa laptop, sa mga gadget na pwedeng makita siya. Natupad ang hula, sabi nila. Ito yung sabi. At magdadalhin siya mga anghel. Di ka marami siyang anghel. So maraming maniniwala, pero hindi yung totoo. Bakit? Pagdating ni Jesus, literal. At ang problema nito, magkaiba. Bakit? Si Satanas, bababa, pupunta sa mga leader. At pwede niyang gamitin, yung nasa kasulatan na sinabi ko ay binago ko kasi gusto kong makausap kayo. Pero si Jesus, hindi. Bakit? Hanggang alapaap lang siya. Okay? Okay, ituloy po natin. Ayan, sa madalit sabi, pagdating ni Jesus, magkakaroon ng malalakas na lindol na hindi pa nangyari kailanman, at ang mga pulo ay babagsak, ang mga bundok ay tatabon, at uulan daw ng yelo ng 50 kilos. Imaginin mo yun. Yelo na bigat ay halos 100 libra buhat sa langit sa pag-aaral. Nasa mga 50 kilos niya ito, mga ka-vlogger. Nasubukan mo na bang mabagsakan ang iyong paa? Nagbata pa ako noon, nagbibit-bit akong yelo. Bagsakan kasi nakikibili lang kami yelo, bagsakan pa ako, sakit. Imaginin mo, 50 kilos ang babagsak sa iyo. Palagay mo, buhay ka, patay. Patay. Apocalypse chapter 16 verse 21. Ito sabi, at nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa salot na ulan ng yelo, sapagkat ang salot na ito ay lubhang nakakatakot. Hindi ko ma-imagine yung mga kapatid. Bumabagsak. Pero yung mga bayan ng Diyos, hindi kasama doon. Galing naman. Karamihan sa mga scholar ay sumang-ayon ang bigat, 57 pounds.
Ang bigat ng isang talento ay 57 pounds. Kaya, napakalubha ang pananalanta ng pag-ulan ng yelo na ganito kabigat. Yan. Ulan nga lang na garni kalaki, yung hailstorm. Naku, ang bigat na nun, ang sakit. How much more pa? 57 pounds. Isipin mo yun. Subalit sinabi ng Biblia na ang Panginoon mismo ang magpahinto ng kaguluhang ito. Siya ay bababa kasama ng hukbo ng langit upang iligtas ang kanyang bayan dito sa rebuilding planetang ito, mga ka-vlogger. Darating na ang ating Panginoon Jesus. Ngayon, papaano tayo makatiyak na maprotektahan tayo ng Diyos kapag bumagsak ang mga salot na ito? Tingnan natin ha. Sabi nito, ating nakita na mga taong naligtas sa huling salot na dumating sa Ehipto ay nagpakita ng kanilang pananampalataya at katapatan sa Diyos sa pamamagitan ng pagwisik ng dugo ng kordero sa poste ng kanilang pintuan. Nang ang anghel na mapamuksa ay dumaan sa kanilang bahay, sila ay ligtas sapagkat sinunod nila ang bili ng Diyos na sila ay gumawa ng paghahanda. Alam nyo, sa time, hindi ka naalala nyo kahapon, kaya in advance ko siya para at least makarelate po kayo. Sa time nung pang-last na nasalot sa 10 last plagues doon sa Egypt, sabi ng Panginoon, walang excuse dito. Pumatay kayo ng tupa, gilitan ninyo, isahod ng dugo, at kumuha ng dahon ng isupo, na kahoy, sa ibang bansa lang ito, ipahid sa pintuan. Para ito, pintuan, papahid dyan. Ang lahat ng may dugo ng tupa ay hindi mamamatay ang kanilang anak na panganay at ang mga hayop. Lahat ha? Ngayon mga ka-vlogger, sa ano bang sinisimboluhan yun sa ating time? Sa ating time ngayon, para tayong mga Israelitang, sabi niya modern Israelite tayo ngayon. Tayo yung mga Israelita na, kasi yung tupa, wala na yun. Si Jesus, kinakailangan tanggapin natin ang dugo ng ating Panginoon Yesus, na kinakailangan mamumuhay tayo na sang-ayon sa Kanya, nang sa ganon, maligtas tayo. Ang ating mga pintuan na hindi na pintuan na lalagyan natin dugo ng Panginoon Yesus, kundi ang ating mga sarili, ang ating mga puso, ang ating mga isipan, nagkaroon ng pagbabago. Kung nais natin hindi makasama dito sa 7 huling salot. Naalala niyo ba yan? Diba? Sabi nito, at muli ang bayan ng Diyos ay maliligtas kapag bumagsak ang salot kung tinanggap nila ang kordero ng Diyos bilang kanilang sakripisyo at hayaan ang dugo nito ay maglinis sa kanilang mga kasalanan. Sinong tatanggap dito sa ating Panginoon Hesus? Type amen po. Kung nagnanais po kayo na hindi makasama doon sa salot at kung nagnanais kayo na makasama ang ating Panginoon Hesus na tayo ay iligtas sa mga salot na ito at dadalhin tayo doon sa langit na bayan, sino pong nagnanais? Tanggapin ang ating Panginoon Hesus. Kapag ninanais niyo pong tanggapin ang ating Panginoon Hesus, talikdan natin ang maling aral. Kaya nga doon sa Apokalipsis kanina, sinasabi sa ikalawang anghel, lumabas kayo. Kung ayaw ninyong makasama sa puot ng Diyos, diyan sa maling aral. Okay po? Diyan sa maling aral. Ayan, tuloy po natin. Ang Diyos po ay nag-aantay sa bawat isa sa atin. Kung paano tayo tutugon sa kanyang panawagan. Maaaring ako nakikita nyo, nananawagan. Which is totoong nananawagan ako. Pero ito ang utos ng Diyos sa akin. Humayo kayo at ipangaral niyo ang mabuting balita. At bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. At ituro niyo sa kanila ang lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Ang katuruang iyon ang siyang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Ngayon, sa pamamagitan ng ating pamumuhay, pinili natin kung kaninong panig tayo, mga ka-vlogger at mga kaibigan. Sa panig ng Diyos o sa rebuilding anghel. Mag-ingat po tayo kapag dumating na ang ating panahon. Ang anghel na mapamuksa, baka huli na para magbago sapagkat sarado na ang pintuan ng awa. Ibig mo ba o ibig mo ba? Ibig po ba natin na ilagay ang ating sarili sa panig ng Panginoon? Nagnanais ba tayo na tayo ay umayon sa kanyang kalooban sa ilalim ng proteksyon ng dugo ni Jesus ngayon? Ang pinakamalungkot na sasabihin ng tao sa huling araw ay matatagpuan sa Jeremiah chapter 8 verse 20. Ano sabi? Ang pag-aani ay nakaraan, ang tag-init ay tapos na, at tayo'y hindi pintas. Pag sinabing ang pag-aani, ibig sabihin, nangaral kami. Aming ipinahayag sa inyo. Maring sa aming pagsasalita, hindi lahat ay tatanggapin, maring nasasaktan, maring kayo din ay masaktan. Pero ito yung pag-aani. At nakaraan na ang tag-init. Kailangan ng
mahanda na tayo. Kinakailangan tayo ay maligtas. Hindi tayo makasama na at tayo hindi ligtas. Bakit? Hindi natin tinanggap at isinasa kabuhayan ang panawagan ng Diyos. Alam niyo, sa totoo lang, mga vlogger at mga kapatid, tinakwento ko na sa inyo. Ito po isang tungkol sa isang lalaki na kung saan meron po siyang, doon po to sa Australia nangyari, na kung saan gumawa ng bahay doon sa kagubatan. Isang araw, pag uwi niya sa kanyang bahay, pagkatapos ng gawain niya, nasunog at natira ang mga bunton ng uling. So naglakad siya, sa madalit sabi, yung bahay niya na ginawa, may mga manok kasi siya doon, nasunog yun. So, pagtingin niya, parang may nakita siya mga bunton doon sa baba. Siya, wala, ubos lahat ng aking mga alaga. Ngayon, sa kanyang pagtingin doon sa baba, hindi ko na babasahin yan, parang ginanon-ganon niya ng kanyang paa, hinukay-hukay niya, may nakita siyang balahibo. Alam niya, yung balahibo na yun, balahibo ng inahing manok kasi may mga sisiyo yung manok niya. Sabi niya, wala, patay lahat to. Pero nagulat siya mga ka-vlogger, bakit? Sa kanyang paghukay, yung nanay namatay, pero yung mga sisiyo, buhay. Bakit? Isinakripisyo ng nanay ang kanyang katawan para lang maprotektahan ang kanyang mga anak. Mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, ang Diyos ay ginawa niya ang lahat para sa iyo at sa akin. Para tayo magkaroon ng kaligtasan. Sabi nga sa awit 91 verse 1, siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan, sabi pa, ay nanatili sa lilim ng kapangyarihan. Kanyang tatakpan ka na kanyang bagwis niya, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko naman totally, pero nami-memorize ko ito in English. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, basta ganun. Ito po yung sinasabi niya, na nagpapadama sa ating si David kung anong protection meron siya na nararanasan sa ating Panginoon Jesus. Sabi niya, ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Isipin mo yun. Ang mga nakakakilabot na gabi ay di mo katatakutan, ni ang pana na nagliliparan kapag araw, ni ang salot na lihim na bumubuntot sa kadiliman, ni ang pagkawasak na sumisira sa katanghalian. Mabubuwal sa iyong tabi ang 1,000 at sa iyong kanan ay 10,000, ngunit ito'y hindi lalapit sa iyo. Ganda ng pangako, Sabi pa dito, mamamasdan mo lamang sa pamamagitan ng iyong mga mata at iyong makikita ang parusa sa masama. Sabi pa sa awit 91 verse 9, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, ang kataas-taasan bilang iyong tahanan. Walang kasamaang darating sa iyo, walang parusang lalapit sa tulda mo. Pangako, sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. Nalin? Iingatan daw ang bawat isa sa atin. Mayroon pa bang higit na katiyakan? Ibig po ba natin na manganlong sa pakpak ng makapangyarihan kapag magsimulang bumagsak ang mga salot na ito, mga ka-vlogger? Kapag wala na, o sabihin natin, kapag wala ng lugar na mapagtaguan, ang ating Ama sa Langit ay ibig na tayo ay maproteksyonan at iligtas sa panahon ng kabagabagan at kapahamakan. Mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, ang Diyos nag-aanyaya sa bawat isa sa atin. Kung saan sa kanyang panyaya, atin po siyang tugunan. At ang pagtugon, hindi po yan sa akin. Ang Diyos, ginamit lamang kaming mga manggagawa, ako, na nananawagan sa inyo. Talikdan natin ang mga maling katuruan at umanib tayo sa tamang katuruan na masusumpungan sa banal na kasulatan. Mga kapatid, hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon Jesus. Pero pwedeng mamaya, pwedeng bukas makalawa, lalabas na siya sa makalangit na santuaryo. Ngayon, kapag lumabas kaya ang ating Panginoon Jesus, ayon sa ating pag-aaral, magsasarado na ang pintuan ng awa. Ano ang iyong kalagayan? Maliligtas ka kaya?
Maaaring sabihin mo, maliligtas ako sapagkat sumampalataya ako. Pero kung ang iyong pananampalataya ay walang kaakibat ng paggawa, ang iyong pananampalataya ay patay, sabi ni Santiago. Kaya ngayon ang araw ng kaligtasan mo. Ngayon ang araw na ating isuko ang ating sarili sa Kanya. Na magpasakop tayo sa Kanya. Maaaring malaking pagbabago na ating kakaharapin sapagat hindi pahihintulutan ni Satanas na kapag ka sinunod mo ang sinasabi sa banal na kasulatan, sinunod mo ang Diyos, maaaring pahihirapan ka niya ngayon pa lamang. Pero kapag ka naging tapat ka, darating ang panahon na ang iyong paghirap, mapapalitan yan ng isang kasiyahan na pang walang hanggan. Isang buhay na walang hanggan. Kalusugan na maayos. Lahat na kung saan kabutihan para sa tao ay nakaprepare na yan doon sa mga taong nagnanais magpasakop sa Diyos. Ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, umasa ang Diyos ng kanyang pangayaya ay ating pong tugunan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at panonood. Pasintabi na po sa mga kapatiran na kung saan nakakasama natin dito. Kung medyo napahaba po tayo, pero purihin natin ang Panginoon sapagkat natapos po natin ang isang linggo na naman. So mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong pag-share, sa inyo pong pakikinig at panonood. So bukas po ng ganitong oras wala po tayo. So mag-i-end po tayo bukas ng Divine. So after ng Divine, Saturday at Sunday wala na po tayo. At baka kung titingnan namin mga ka-vlogger, ayoko mangako, baka sa next Monday, baka hindi po tayo magla-live. Pero kung makita nyo akong mag-live, ayoko kasi mga ka-vlogger kasi hindi pa natin lang bukas eh. Saka yung aking lalamunan, kailangan din mamahinga. Pero sinisikap ko po na makakapag-live po tayo from Monday to Friday. Lalo pat kung wala naman po kaming, bawal pa po dito ang pagdadalaw sa mga tahanan at saka bawal pa po dito ang pag-church face-to-face. So mga ka-vlogger, maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panonood. Sinashoutout ko po dito si Kuya Roger Banaag at si Sister Lilia Banaag. Salamat sa pagkikinig at panonood. Welcome po. And also Ate Maritis Labhata. And also Marcelena Ferry. Happy Sabbath dear brethren. We miss you all. We miss you din, Ate Baby. And also Jillian Ferry Maso. Shoutout po Sister Jillian. At sabi din, welcome din po at shoutout po Ate Luli Pertes. And also shoutout din Josh Mateo Maso, Jacob G. Maso, dito ang mga Maso family, shoutout po sa inyo. At Dave Galarpe, shoutout po, Nupil Dave Galarpe. At also EJ, Risa and Jacob, and also Sister Lorena, shoutout po sa inyo lahat. And also Sister Rachel Blanco Balkin, Bolor, shoutout po. Jamie Alsisto, shoutout din po. And also, MC Jadin, Quabi, shoutout din po. Laura Villena Padilla, shoutout din. Sister Lau, salamat sa pag-share at sa mga kapatid na nag-share. Rajender Robles, shoutout din po. Adarna, shoutout po. And also, at Nanay Norma, Reforma Robles, shoutout din po. Ingat po kayo dyan. And also, Ate Mel Barreto, shoutout po. Kuya Joel Manuel Lucero, shoutout din po. And also, Jen Neri Abas Gamanan, and Ma'am Janelle, Pulis ng Taal, shoutout po sa lahat ng mga Pulis ng Taal. And also, Sir Raymond, shoutout po sa inyo at sa inyong dalawang chikiting. And also, Cheryl Mirham Katapang, shoutout po. Tahani, Rachel Alfred Bulor, shoutout po sa inyo. So mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, wala po ako nakita. Baka mayroon po kayong mga prayer request diyan bago po tayo magkakaroon ng prayer. Ay nanihan ko po muna kayo na tayo po muna mag-awitan sa ating pong closing song. So, kung meron po kayong prayer request, type nyo lang po diyan at sama po natin sa pananalangin. So, sa atin pong pagtatapos, awitin po natin ang Sandali na Lang, Uuwi Na. Hymn number 438. Sandali na lang uuwi na. Kami nilipas, sumagay mamamanas. Sandali na lang uuwi na. Sandali na lang.
nasa langit. Magkakaisa kung tapos na ang sigwa. Sandali na lang uuwi na. Tayo'y gumawa para sa Panginoon. Sandali na lang uuwi na. Ang biyaya niya ay sapat na sa atin. Sandali na lang uuwi na. Magkakaisa kung tapos na ang sigwa. Sandali na lang uuwi na. Ating ihanda-handaan ang kapiran. Sandali na lang uuwi na. Upang naligaw sa kanya'y magbalik. Sandali na lang uuwi na. Sandali na lang, sandali na lang, uuwi na sa langit. Magkakaisa kung tapos na ang sigwa. Sandali na lang uuwi na. May kapahingahan ang ating kaluluwa. Sandali na lang uuwi na. Lahat ng luha ay kaniyang papawiin. Sandali na lang uuwi na. Sandali na lang, sandali na lang, uuwi na sa langit. Magkakaisa kung tapos na ang sigla. Sandali na lang uuwi na. So ayan mga vlogger at mga kapatid, mga bigan, tayo po'y dadako na po sa ating pong panalangin. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Ang kapangyarihan namin Diyos na nasa mga langit, puno ng habag, biyaya at pagpapala, maraming salamat po Panginoon sa mensaheng yung pinagkaloob sa amin. Narito, may kanya-kanya po kaming desisyon, may kanya-kanya kaming pagkaunawa, may kanya-kanya kaming pagtanggap. At alam kong sa pamagitan ng Banal na Espiritu, wala pong imposible sa inyong magpasakop ang mga nakapakinig nito. Kaya salamat sa isang pribilehiyong ito, na ako inyong ginamit upang maihayag ang inyong pong mga salita. Sa ganon, sila din po ay mahanda. Narito, itatalaga namin ang sarili, tatawarin po kami sa lahat aming karumihan. Salamat din sa isang araw ng Sabat na ito na kami ay nakapagpulit ng pagsamba sa pamagitan ng pakikinig ng mga salita, pagbabasa, panunood, na kung saan marami po kaming natutunan. Kaya sa likod ng inyong kabutihan din sa loob ng 6 na araw hanggang sa 7th araw na ito, taglay pa namin ang lakas at tingin ng buhay, kaya naranasan namin inyong pag-ibig. Salamat sa mga pangakong hindi nyo kami pababayaan. Bagaman ang inyong kabutihan ay namumutawi sa amin, kami din naman nagkakasala, kaya linisin kami at patawarin kami. Muli namin kiniklaim ng banal na dugo ng aming Panginoon Jesus, duguban ang bawat sa amin, at linisin kami at tanggapin niyo po kaming kahaing buhay sa inyong harapan. At narito po ang aming espesyal na panalangin na aking pong babasahin. Nalapit ko po sa inyo, Panginoon, ang magsumbulkan sa Bulacan. Inyo po silang ingatan, gamayan, at protektahan at pagalingin sa kanilang karamdaman. Pagpalain niyo rin si Tita Jem, kasama ng kanyang anak niya si Carla, si Pau at si Carlo, Panginoon. Alalahanin niyo rin, Panginoon, si Nanay Lita sa kanyang karamdaman, hindi pong lubusan siyang pagalingin. Ganyan din, si Willie Mendoza sa Talisay, buong pamilya niya, pong pagpalain, at hindi din po silang pagalingin. Alalahanin niyo rin, Panginoon, si Agi, bayaw po ni Sister Rachel, sana ay maging maayos din po ang kanyang kalagayan, magkaroon kagalingan. Si Nanay kay Agno, alalahanin niyo rin, at hindi din pong tugunan ang kanyang mga hilingan, mas lalo pa siyang lumakas, mabalik ang dati niyang kalakasan. Alalahanin niyo rin, Panginoon, si Kuya Bernaldo Binay Syria. Siya din po, Panginoon, na may karamdaman, hindi po siyang pagalingin, at higit sa kanyang diabetes. Amin din po lalapit sa iyo, si Nanay Tending, hindi din po siyang pagalingin, Panginoon. Ikaw po patuloy na mag-ingat sa kanya at pagaling, Panginoon. Alahanin niyo rin si Sister Rachel Bulor, kasama si Hannah Bulor, sila pa yung mga karamdaman, hindi din po silang pagalingin. Panginoon, naway matigil na rin po ang pandemyang ito, ayon po sa inyong panukala. Sa ganoon, mahihatid po namin ang mabuting balita, Ama. At the same time, makagalaw po ng maayos ang mga kapatiran at ibang mga tao na kung saan nagtatrabaho. Alahan niyo rin si Lady Dixon na tinutulungan ni Brother Armando Bautista. Inyo din po siyang protektahan at palakasin ang mga buto, habaan ng buhay, at tulungan sa kalusugan niya, lahat higit siya may edad na,
ay maging maayos po ang kanyang kalagayan. Pagpalain niyo rin sila, protektahan, lalo tigit si Brother Armando Bautista sa kanyang pag-alaga sa kanya. Pagpalain, protektahan din siya, at sa kanyang business ay palaguin pa. Alalahanin niyo rin, Panginoon, ang pamilya po ni Brother Armando Bautista dito po sa Pilipinas. Lalo tigit sila Ate Lorena, kasama nito si AJ, si Harissa at si Jacob. Ay ikaw po mag-ingat sa kalan, paprotekta at patuloy na bigyan ng katalinuhan ng mga, o lalo tigit si AJ sa pag-aaral, kasama ng mga kabataan, Panginoon. Ikaw po magpala sa Ate Lori at protektahan siya, bigyan palagi ng katalinuhan at manatili lamang sa pananampalataya sapagkat malamang siya din nagdanais na magkamit ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag niyo pong pabayaan ang buong pamilya po ni Kuya Armando Bautista. Kasama ng mga matatandang kanila din pong inaalagaan doon sa ibang bansa. Inilalapit ko rin sa inyo, Panginoon, na sana po si Ate Mil Baricto, nung mangyari nawa, na ikaw din po magpagaling sa kanyang karamdaman. Hindi po siyang pagalingin, Panginoon. Alalahan niyo rin po si Ate Leslie, o si Leslie J. Bagagnan. Kasama na rin po si Jim Rodelas. Inyo din po silang pagalingin sa kanilang mga lagnat. At salamat dahil nabalitaan ko, umayos na daw po ang kanilang kalagayan. Kaya purihin po at sambahin ninyong dakilang pangalan. Alalahanin niyo rin, Panginoon, si Ate Marites Labhata. Siya din po may kahilingan sa kanyang anak. Na sana ang kalooban ng Diyos ang kanyang mapili. At bago mahuli ang lahat, sana po si Ate Marites, yung mga mensaheng kanyang napakinggan, alam kong tumatakbo sa kanyang puso't isipan ngayon na kung saan maaring siya din ay dumaan sa isang kalagayan na kung saan kailangan niya magdesisyon. Nawa, piliin din niya ang inyong kalooban at alam kong siya sa inyo palagi, Panginoon. Kaya mangyari nawa, mga kapatiran doon ng mga Adventist, lalo tigit ang kanyang mga kapatid ay maging daanan din kung saan wag na lang tumingin sa tao, kundi tumingin na lang sa inyo sapagkat kayo lang ang tanging dapat tingnan kasi ang tao ay nagkakasala lamang din. Pagpalain niyo rin sa Ate Marites kasama ng kanyang asawa at mga anak, lalo tigit sa kanilang mga hanap buhay at sa kanyang trabaho. Alalahanin niyo rin, Panginoon, si Tway at si Sai, sila po may nagdadalang tao, sana'y may luwal ng kanilang mga baby. Kasama nila sila na naligtas at maayos sa kalusugan, kasama ng kanilang mga asawa at kamag-anakan. Ganding, si Kuya Carlito Dewey, pagalingin niyo rin po siya sa kanyang karamdaman, Panginoon. Ikaw din po mag-ingat sa kanya. Alalahanin niyo rin si Mikey J. Dave Ferico, Yako. Siya din po ay may lagnat. Ikaw din po, Panginoon. Sila may lagnat. Dito po pagalingin. Mangyari nawa na mabalitaan na hindi maayos po ngayong kalusugan. At naniniwala ko kung yun na silang pinagaling. Alalahanin niyo rin, Panginoon, si Alexander Buktok at ang kanyang pamilya. Ikaw po mag-ingat sa kanila at magprotekta, magpalakas sa kanilang immune system at sa kanilang kalusugan na maging maayos na mga Panginoon. Hindi po silang pagalingin. Gandin si Ate Wing na mild stroke po. Ikaw din po, Ama, ang magpa-fast recover po sa kanya sapagkat mahirap po yung ganong kalagayan. Siya po yung may mga anak at asawa. Sana po unawa po ikaw po magpagaling sa kanya, Panginoon. Alalahanin niyo rin kung saan si Nanay Saning. Ikaw din po magpatuloy na magpalakas pa sa kanya. Bilang siya ay nakakasama namin sa church, nananais din na kayo sundin. Bagaman di pa siya binyagan, alam ko po na sa kanyang puso itinanggap niya kayo bilang personal na tagapagligtas. Inalapit ko rin sa inyo, Panginoon, si Ate Dory Padriquela. Ikaw din po, Panginoon, ang magpagaling sa kanyang karamdaman. Salamat na balita ako sa kanyang anak na kahit papano ay gumagaling na. Alahanan niyo rin si Bubot Katapat. Ikaw po mag-ingat, mag-protect at magabay sa kanila. At patuloy na magpagaling sa kanilang karamdaman. Gananahan niyo rin, Panginoon, ang Maso family sa panguna po ni Kuya Jacob at Sister Michelle. Sila po yung may mga konting sinat. Mangyari naman ikaw po magpagaling sa kanila. Nawa, si Hamudi din. Siya din po ay may sakit sa batok. Ikaw din po magpagaling sa kanya, Panginoon. Alalahanan niyo rin ang kahilingan po ni Ate Estela, si Nanay Piling, at si Kuya Jerry. Ang magbiyanang pong ito ay may mga karamdaman. Ikaw din po, Panginoon, ang magpagaling sa bawat isa sa kanila at magpalakas, Panginoon. Ganyan din ang kaalpulis. Nandito po si Ma'am Janelle. Ikaw din po, Amante, kasama si Raymond at ang kanyang buong pamilya. Ingatan at protektahan sila at pagpalain at patuloy nawa na kalakasan sa mananasan nila. Lalo tigit, huwag pa itulot na sila ay magkaroon ng problema sa pandemya ito, Panginoon. Ganyan din, si Leo Abas. Ito po yung kahilingan ni Sister Jane Mary Abas Gabanan. May sakit sa puso po ito, Panginoon. Ikaw din po, Ama, magpagaling sa kanila at magpalakas. At naway maka-recover din siya ng maayos pa at bumalik ang kalakasan niya. Alalahanin niyo rin si Sister Jane. Kasama sila Terry, kasama sila Japet, kasama po dito ang kanilang mga pamilya, asawa at mga anak. Alalahanin niyo rin si Sister Jane na kung saan sa kanyang hanap buhay, ikaw po magpala sa kanyang Panginoon.
Ganyan din, nalapit ko rin sa inyo, Panginoon, ang mag-asawang JR. Sana po sila po, Panginoon, ay magkaroon ng pagkaayos. Alam ko na kapag ikaw maghari sa kanila, magpakita kayo ulit sa kanila, Panginoon, magpadama kayo ulit, Panginoon, na nandyan lamang kayo. Sa ganon, ang pagmamahalan sa pamilya siyang manatili. Ganyan din, Panginoon, alalahanin niyo rin, Panginoon, si Ate Medi at si Kuya Maynard. Ang mag-inang ito, Fernando, meron po silang mga karamdaman. Si Ate Medi, meron pong pagbabara sa puso, ay sa kanyang ugat sa puso, sana hindi po lalala ito at malusaw lamang at bumalik siya sa dati niyang kalakasan. Sa ganon, makapagsamba po siya sa inyo ng maayos, Miyerkules, Biyernes at sa araw ng Sabat, Panginoon. Alalahanin niyo rin si Kuya Maynard, Fernando, siya po may karamdaman. Sana po, hindi din po siyang pagalingin at natanggal na po ang kanyang ubo, Panginoon. Ganun si Chang Pas Mercado, bagaman siya malayo sa amin dito sa Pilipinas at maaring sa kanyang pamuhay siya may edad na, maaring din namin siya malagaan, pero alam kong ikaw mag-aalaga sa kanya, Panginoon. Habagan niyo po siya, kawaan niyo po siya, at patuloy niyo po siya ninyong palakasin pa at pagtibayan, bigyan ng sapat na katalinuhan ang aming tiyahin ito. Sa ganon, manatili po siya na kung saan ang kanyang katawan ay magagamit na kapagpuri at pagkapagsamba po sa inyo, Panginoon. Ganyan din, si Ning Fertes, siya po may bukol sa breast, sana po magkaroon din po ng kagalingan ito. Alalahanin niyo rin inyo din pong tugunan ang kahilingan po ni Sister Maymay Mercado, kanyang pamilya, ang kanyang mga anak. Ikaw po mag-ingat sa kanila. Ikaw po magprotekta at magpagaling sa kanilang mga ramdaman. Aming mga sponsors, Panginoon ni Brother Armando Bautista, Sister Jean Hoxon Agno, Rudy Mutya, Tatay Cesar, Sister Sonia Salunga, Buyet Banaag, Sister Junit Banaag, and also Kuya Roger Banaag at Sister Lilia Banaag. Kasama na rin ang Domisilio family sa pangunan Tita Aida at ni Kuya Tom at ni Tita Imelda Soliswong. Kaya po magpala at mag-ingat sa kanila, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, magprotekta sa kanila. Ganyan din ang Robles family, alalahanin niya rin po. Lalo digit yung may makaramdaman na amin po mga sponsor, special po namin lalapit sa iyo sa Tatay Rudy Lucia. Panginoon, nabaan niyo po ang kanyang buhay. Ganon din sa Tay Cesar at sa Sister Sonia Salunga. Ikaw po mag-ingat po sa bawat sa kanila. Alalahanin niyo rin si Nanay Feng Agno, patuloy po siya niyong pagpalain, Panginoon. Ganon din si Tita Jem de la Cruz magsumbol, ikaw din po magpalakas sa kanya, Panginoon, at magprotekta. Ganon din, nalapit ko rin sa inyo, Panginoon, ang mga taga Northern Samar, sa panguna po ni Sister Chabelita Laudinio. Ikaw po magpagaling sa kanilang makaramdaman, may kasakit, ang kanilang mga kamag-anakan, o mga kapatiran doon. Ikaw po mag-ingat, Panginoon, pagaling sa kanila. Alalahanin niyo rin si Aurora Cabilog. Ikaw po mag-ingat sa kanya, Panginoon. Ganon din, ang anak po ni si Kuya Raul, Reforma Robles. Ikaw din po mag-ingat sa kanila, Panginoon. Pagpalain sila at protektahan, Panginoon. Alalahanin niyo rin si Trio Mercado. Meron din po siyang karamdaman. Ikaw po magpagaling, Panginoon. Ikaw po magkunat ng inyong kamay at kahabagan niyo po sila. Mabalitaan namin balang araw na yung aming pinapanalangin, magkaroon na po sila ng kagalingan. Si Grace, sana magkasundo po siya ng kanyang ina, kung saan minsan sa pamilya may hindi pagkakaunawaan. Pero alam ko na pag namutawi sa kanilang pagmamahalan at pagpapakumbaba at pag-unawa at pagtanggap at pag-amin sa mga minsan, mga pagkakamali, maging maayos po kanilang kalagayan. Amin din ilalapit sa inyo, Panginoon, si Kuya Marlon. Sana po ma-realize po niya na ang kapahingahan ay nasa sa Diyos lamang. Kaya ikaw po magpala at mag-ingat sa kanya. Gan din, si Ate Alice Kalido, Panginoon. Sana po maging maayos po ang kanyang work at makapaghanap po siya ng maayos na trabaho. Kung nakasumpong naman siya, hindi po pagpalain na magamit niya ito sa kanyang pang-araw-araw na pangailangan kasama ng kanyang buong pamilya. Alalahanin niyo rin, Panginoon, si Cesar Ryan Salazar. Siya din po ay may lagnat, ikaw din po ang magpagaling sa kanya. Panginoon, maraming salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang sa amin. Ikaw ang Diyos na nangako sabat sa amin na hindi niyo kami babayaan. Ikaw ang Diyos na kung saan patuloy na tumutugon sa aming mga panalangin. Wala kaming ibang doktor, wala kaming ibang malalapitan kundi kayo naman. Kaya umasa kami ng aming mga panalangin, hindi pong tugunan at dinggin. At umasa kami, Panginoon, na hindi po kami bigyan ng kalakasan bukas sa pagpuri at pagsamba sa iyo sa araw ng Sabat. Salamat po, Ama, sa patuloy niyong pagtugon at pagdinig sa panalangin. Lahat ay kaaming hiling. Hindi po sa aming karapatan, kundi alang-alang sa aming Panginoon Hesus na siya aming pong tagapagligtas. Amen. Ayan, mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at panunood. So muli po, bukas, tayo po'y magkakasama-sama. Nang sa ganon, tayo po'y makapagpuri at makapagsamba sa Panginoon. Gahang na naman ang ating computer. Ay, umaasa po ang Panginoon sa bawat sa atin na manatili lamang tayo sa ating pong pananampalataya.
At sisikapin ko po bukas na kung saan mga siguro bandang 10 para kahit paano po tayo makapag-relax naman ng ayos kasi yung ating boses ay atin din pong inaalala. So maraming salamat po. Ako po ito si ka-vlogger Brother Joel Padilla na nag-iwan po sa inyo ng isang kasabihan. Ang Diyos ay nagmamahal sa bawat isa sa atin, kaya ayaw niya tayo doon ay makasama sa isang salot na kung saan tayo din ang tayo po ang mahihirapan sa huling panahon. Kaya umaasa ang Panginoon na tayo ay isa sa Kanya lamang. Maraming salamat po. Signing out si Brother Joel Padilla. Bye-bye! Happy Sabbath mga kapatid. God bless po. Ingat po kayo. Thank you ng marami.